Oh
Yahwa Aba, makapangyarihan ka po sa lahat. Nandito po ang iyong mga anak, naghahandog ng pagpupuri at pagpapasalamat. Napakabuti mo sa iyong mga lingkod. Kaligayahan namin sambahin ka. Purihin ang iyong banal na pangalan. Natapos namin maisagawa ang banal na hapunan. Ngayon po ipinagpapatuloy namin ang aming mga pangako sa iyo. Di namin kalilimutan ang mga pagsambang isinasagawa namin. Salamat po, patuloy mo kaming iniingatan at patuloy mo kaming binabantayan. Ama, pakipatawad po sa lahat ng aming kasalanan sapagkat alam namin at kilala namin ang aming sarili. Bagamat nagpapasya kami, iiwan namin ang lahat ng uri ng kasalanan. Nahuhulog po ang iyong mga anak sa aming mga kahinaan at kami po'y nagkakasala pa rin. Maawa ka minsan, patuloy mo kaming ipagpatuloy sa aming gawain, sa aming ginagawang lakbayin patungo sa aming kaligtasan. Panginoong Yahushua, salamat po ng marami. Umaasa at nagtitiwala kami sa gagawin naming pag-aaral na nauukol pa rin sa kapistahan ni Yahwa Aba. Maging maliwanag sa amin ang hinahanap mo sa iyong mga lingkod. Makilos po ng aming puso't damdamin, kaming lahat ay maging angkop sa kaligtasang kaloob mo sa iyong mga hinirang. Ama, pakibasbasan ang iyong mga anak, saan man kami naroroon, ipagkaloob pong kapayapaan, kagalingan sa anumang sakit, at iligtas sa lahat ng uri ng kasamaan. Basbasan at pagpalain ang kabuhayan namin at tanggapin po ang aming mga iniyabuloy sa iyo. Ito pong aming pinagmamakaawa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tayo ay natipon muli para isagawa ang ganitong mga pagsamba. Alam natin na tayo po ay nasa gitna ng ating pagdiriwang ng mga kapistahan ni Yahwa Aba. Nakaraan lang ay tayo po ay gumawa ng tinatawag nating banal na hapunan o hapunan ni Yahushua. Ipagpapatuloy po natin ang ating mga ginagawang paglilingkod at pagsamba. At ngayon po, aalamin natin kung paano natin maipagdiriwang yung tinatawag na kapistahan ng walang lebadura. Alam po natin ito sinagawa ng bayang Israel. Subalit, sa panahon natin ngayon, mahalaga rin na ito ay atin maitaguyod. Bakit po? Magsimula po tayo sa ating pag-aaral. Dito po sa unang Korinto, 5:6 hanggang 8, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ganinyo nalalaman ng kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makapitbagay si Kristo. Kaya nga, ipangili natin ang pista hindi sa lumang lebadura ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Sa panahon po natin ngayon, panahong Kristiyano, paano po natin isinasagawa yung atin pong banal na kapistahan na tinatawag na kapistahan ng walang lebadura. Ayon po kay Apostol Pablo,
Dapat lang ay ito ay isagawa natin sapagkat sinabi niya, si Yahushua, si Kristo, ay naihain na bilang kordero para sa ating mga kasalanan. Ito nga yung ating pinagdiwang, di po ba? Nung ating naalaala, yung kamatayan at ang pagdurusa ng ating Panginoong Yahushua. Subalit, pagkatapos noon at dahil doon, sabi ni Apostol Pablo, dapat lang na ipangilin natin ang pista, yung kapistahan ng walang lebadura. Kaya hindi po nangahuhulugan na kahit na dahil tayo ay sa panahong Kristiyano na, hindi na po natin pinagdiriwang yung mga kapistahan ni Yahuwah sapagkat ito'y tumutukoy sa gawaing kaligtasan ni Yahuwah sa pamamagitan ni Yahushua. Kaya inaalaala natin at tayo po ay nabubuhay ng angkop doon po sa mga prinsipyo patungkol po sa iba't ibang kapistahan. Sa kapistahan ng walang tinapay na walang lebadura, ang mahalagang malaman natin ay yun pong lebadura sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, alisin ninyo ang lumang lebadura. Kaya nga ipangili natin ang pista hindi sa lumang lebadura. Ano ba yung lebadura? Kasi kung ating iniisip yung lebadura, sa English yun po ay leaven o kaya yeast. Kapag yung tinapay, nilagyan po natin ng lebadura, anong nangyayari sa tinapay? Umaalsa. Kaya ang tawag sa lebadura, pampaalsa. Sabi ni Apostol Pablo, ay dapat ipangili natin ang kapistahang ito at pinaalis natin yun pong lumang lebadura. Subalit, hindi po nangahuhulugan na ito ay literal lamang. Opo, may literal na aplikasyon. Kaya nga sa panahon po ng 7 days, hindi po tayo kumakain ng tinapay na merong lebadura. Pero ang mas mahalaga, yung espiritual na aplikasyon. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, opo, si Yahushua, naihandog na at napatawad ang ating kasalanan. Ngayon, tiyakin natin, alisin natin yun pong lebadura. Yung lebadura po kasi, saan po tumutukoy yan, mga kapatid? Sa kasalanan. At yung kasalanan, alam natin nagdudulot ng korupsyon. Kahit kaunting kasalanan, malawak po ba ang nagagawa at nagiging epekto ng kasalanan? Opo, gaya po yan ng lebadura kahit konti. Hindi ko alam, gaano kadami ba yung nilalagay na lebadura kapag tayo ay nagluluto ng tinapay? Kaunti lang, sabi ng aking asawa, kaunti lang. Pero ano ba ibig sabihin ng konti? Isang pinch. Pagka nilagay mo yung maliit na yon, pagka yung nilagay mo sa dough, yung tinapay ay umaalsa. Kaya konti lang, pero malawak at matindi yung epekto. Ganon din ang kasalanan. Huwag nating sasabihin, nagsalita na naman ako ng konting kasinungalingan. Kung minsan yung konting maliit na kasinungalingan na yon, malawak ang nararating nun. Di po ba? Kung minsan nakakasira yun ng relasyon ng mag-asawa, o minsan, nakakasira yun ng relasyon ng buong mga bansa. Kaya wag nating sasabihin, isang kasalanan lang. Counting kasalanan lang. Ang kasalanan, tinulad sa lebadura, malawak at matindi ang epekto ng kasalanan. Kaya sa panahon po na tayo ay nagdiriwang ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura, isaisip natin, napakasama at napakalawak ang epekto ng lebadura. Kaya dito po sa susunod na slide, nakita natin, sabi ni Apostol Pablo, counting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Medyo malalim na Tagalog yun. Baka ang ilam sa atin, hindi naiintindihan ang ibig sabihin nun. Abuti na lang, alam po yan ng aking asawa. Ano bang ibig sabihin yan? Counting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ibig sabihin, kahit konti, nagpapaalsa ng buong tinapay. Kaya nga, malawak ang epekto ng kasalanan. Anong katunayan? Pakinggan po natin dito po sa Roma, 5 talatay 12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito ay
matinding pruweba na hindi natin pwedeng sabihin, isang kasalanan lang naman eh. O kaya, maliit lang na kasalanan eh. Dito po sa binasa natin, kaninong kasalanan ang binabanggit dito? Yung kasalanan ni Adan at ni Eva. Si Adan ang pinagbibintangan sapagkat siyang pangulo ng sambahayan. Kaya ito'y kasalanan ni Eva at ni Adan. Pero isa lang yun, di ba? Anong kasalanan yun? Yung ba'y mabigat na kasalanan? Maaaring sabihin ng iba, pagkain lang naman yan eh. Pero matinding epekto, di ba? Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain noong bunga nung punong yon. Pero anong kanilang ginawa? Kinain nga yung bunga ng punong yun. Yung pinagbabawal. Napakaraming masasarap na maaaring kainin. Pero yung pinili, yung pinagbawal. Yung isang kasalanan yun. Ano pong nangyari sa kasaysayan ng mga tao? Ang sabi po rito, yung kasalanan pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. Kaya nga, ang tao namamatay, nagkakasakit, nagdurusa. Yan po'y epekto ng isang kasalanan. Kaya yung lebadura, kahit maliit, malawak at matindi, yung nagagawa niya. Ano pa? Kailan ba? Ano pa ang kasalanan na bagamat iisipin natin konti lang, pero napakatindi ng kanyang epekto? Ezekiel 28:13 hanggang 15. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, topasyo, diamante, berilo, onyx, jaspe, zafiro, karbungko at esmeralda. At ang ginto at ang pagkayari ng iyong pandereta at ang inyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. Inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal sa inyong mga landas. Mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Ang binasa po natin ay ang origin story. Nino po? Ng Diablo, ni Satanas. Siguro kasi iniisip ng iba, bakit ba nilikha ng Diyos si Satanas? Totoo ba yun, mga kapatid? Nilikha ba ng Diyos si Satanas? Hindi po. Nilikha ng Diyos ay isang kerubin, isang sakdal, isang perpekto, isang maluwalhati, at ipinagkaloob sa kanya ang matinding karangalan at binihisan siya ng mahahalagang mga bato. Ang sabi rito, siya po ay sakdal at siya po ay magandang kanyang katangian hanggang sa kasamaan na tagpuan sa kanya. Dahil po sa kasamaang natagpuan sa kanya, ano pong nangyari sa kanya? Siya po ay inaway niya ang Diyos. Inisip niya, mahihigitan niya si Yahuwah. Hinanap niya yung pagsamba para sa kanyang sarili. Kaya dahil doon, alam natin, hindi magandang kinabukasan ng Diablo. At pasama pa siya ng pasama. Pero maganda ang kanyang simulain. Kaya nga yung lebadura, delikado eh. Kahit magandang simulain mo, kapag hindi mo iniintindi yung lebadura o yung kasalanan, kahit gaano pa kaliit yan, wawasakin talaga ang buhay mo. Tingnan mo si Adan at si Eva. Tingnan mo ang sanlibutan ngayon. Tingnan mo yun pong si Diablo. Kaya siya nga yung pumasok sa Eden. Anong ginawa niya? Naapektuhan niya si Adan at si Eva. Nakita niyo po yung lawak at nagagawa ng kasalanan. Ito ay mabilis na nai-impact ang ibang mga tao at ang ibang mga ang buong nilalang. Kaya ano po ang nangyari pa sa panahon po ni Noe? Dito po sa Genesis 6:1 hanggang 2 at 5, nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa
At nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Nakita ni Yahweh na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Mga kapatid, ang binasa po natin ay kung papaano naging korap na korap yung mundo noon. Kaya nga nagpasyang Diyos, nalipuli na ang buong sanlibutan. Nakita niyo po yung pinakadahilan. Ano bang ginawa? Ano bang nangyari? Kung bakit yung buong daigdig, lahat ng mga tao, talagang naging napakatindi ng kanilang kasamaan. Meron pong umimpluwensya sa kanila. Sino po yun, mga kapatid? Yung mga anak ng Diyos. Pag binanggit, anak ng Diyos, ano po yung tinutukoy? Yung pong anak ng Diyos na binabanggit dito ay ang mga tinatawag na celestial beings. Yung mga anghel, yung hindi mga tao, yung mga anghel na pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang katangian, pero hindi po sila sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Sa halip, ginulo nila yung nilikha ni Yahweh Abba. Kaya pumunta sila sa lupa at naghanap ng mga babae ng mga anak ng tao. Sino po yung anak na babae ng mga tao? Yung mga human beings, yung mga babaeng tao. Kaya nagkaroon po sila ng intermarriage. Tapos ang resulta, ayon po sa Genesis, ay ang tinatawag na mga Nephilim. At sila po'y nag-impluensya sa takbo ng buhay ng tao. Kaya ang tao naging masama. Naturuan sila ng mga anghel na ito, ng mga anak ng Diyos na ito, kung paano lumabag sa utos ng Diyos. Kaya nakita natin, isipin niyo po, magandang simulain, ano po? Anak ng Diyos, nahulog po sa pagkakasala at naging sanhi pa kung paano lumala ang buong sanlibutan. Si Lucifer, maganda ang kanyang simulain. Pero dahil sa kasalanan, anong nangyari sa kanya? Alam natin, siya'y dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Si Adan at si Eva, maganda ang kanilang simulain. Saan sila nilagay ng Diyos? Sa garden, sa hardin ng Eden. Pero sila ay pinaalis doon at pinasyahan ng Diyos na sila ay mamatay. Kaya dapat makita natin dito, mga kapatid, malawak ang masamang epekto ng kasalanan. Hindi po natin ito dapat biruin. Hindi natin dapat isipin, namatay na kasi ang Panginoon Yahushua para sa akin, kaya ngayon meron na akong lisensya para gumawa ng kasalanan. Huwag natin iisipin yun, mga kapatid. Dapat isipin natin, ang Panginoong Yahushua namatay alang-alang sa akin. Ano ngayon ang dapat kong gawin para lalong maluwalhati ko si Yahushua? Yan ang mensahe ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Kaya doon po sa 14th of Abib, ano pong ginawa ng Panginoon Yahushua? Siya po'y namatay bilang kabayaran at pangpalubag loob para sa ating mga kasalanan. Kailan po ba yung 14th of Abib? Yan po yung Passover. Kinabukasan, ano po yon? 15th of Abib. Ano pong nangyari nung 15th of Abib? Alam natin, ang Panginoon Yahushua ay nilibing. Kaya makikita natin, gaya nga ng ating pinag-aralan na, yung Moedim, yun po'y timetable ni Yahuwah, at yung timetable na yun, susundin ng Panginoon Yahushua, sapagkat meron siyang gagampanan para sa ating kaligtasan. Nung 14th, anong ginawa niya? Namatay para sa ating kasalanan. Noong 15th of Abib, anong ginawa ng Panginoong Yahushua? Nalibing siya at pumasok sa Sheol. Isipin naman siguro ng iba, yun lang bang ginawa ng Panginoong Yahushua? Dati yun din ang aking akala na basta lang siyang namatay. Kasi noon, pagka sinasabi natin namatay si Yahushua, natutulog siya. Ang sabi naman ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo, nung namatay si Cristo, nawala na siya ng eksistensya. He ceased to exist. Kaya, anong epekto nun? Diba? Kung namatay ang Panginoon Yahushua, anong ginawa niya patungkol sa ating kaligtasan na ito ang
dapat na makita natin kung atin pong titingnan yung takbo ng Moedim. Pakinggan po natin ano bang ginawa ng Panginoon Yahushua. Unang Pedro 3:18 hanggang 19. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ano pong ginawa ng Panginoon Yahushua? Nung siya'y namatay siya, natulog po ba siya, mga kapatid? Nawalan ba siya ng eksistensya? Hindi eh. Ang sabi dito ni Apostol Pedro, pagkamatay ng Panginoon Yahushua, anong kanyang ginawa? Nagpunta siya doon po sa Sheol, at doon sa Sheol, sa kalaliman ng Sheol, nangaral siya sa mga espiritong nakabilanggo. Meron palang ginawa ang Panginoong Yahushua. Gaano katagal ba siyang nasa libingan? Gaano katagal ba si Yahushua sa Sheol? 3 araw, 3 days, 3 nights. Meron pala siyang ginawa doon. Ang isa sa ginawa niya ay nangaral siya sa mga espiritong nakabilanggo. Sino pong kasama doon po sa tinutukoy na mga espiritong nakabilanggo? Dito po sa Judas 1:6, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Sino po yung kasama sa mga binilanggo ng Panginoong Yahweh, yung mga espiritong nakabilanggo na tumanggap ng pangangaral ng ating Panginoong Yahushua? Kasama po dyan yung mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan. Sino po yung mga kapatid? Sino yung mga anghel na binabanggit dito? Ito yung tinatawag ng mga Hudyo na mga watchers. Sila yung mga anghel na umalis sa kanilang lugar, kanilang kalalagyan, at kumuha ng mga babaeng mga tao. Tapos nagkaroon sila ng mga anak, tinuruan sila kung paano gumawa ng mga iba't ibang kasalanan, nagalit ang Diyos. Sa galit ng Diyos, anong ginawa ni Yahweh? Binilanggo itong mga anghel na ito. Tapos dinala doon po sa pusod ng kadiliman. Pag sinabing pusod ng kadiliman, anong ibig sabihin nun? Pinakamalalim siguro, di ba? Yung pinaka-core ng Sheol. Yung Sheol kasi meron 2 kompartamento. Meron tinatawag na dako ng parusa at meron pong dako ng paraiso. Itong mga anghel na pinarusahan ni Yahweh, doon sila sa malalim na lugar ng Sheol. Doon sila sa pusod ng kadiliman at sila'y naghihintay para hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Pero si Yahushua, nung siya'y namatay, pumunta sa Sheol. Anong ginawa uli ni Sheol sa Sheol? Ang sabi po rito, nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba itong mga anghel na nakakulong doon ay binibigyan ng pagkakataon para maligtas? Hindi po. Hindi po yun ang kahulugan. Kasi yung salitang nangaral, sa isip natin, preaching the gospel, di ba? Pero yun pong ginamit na salita rito, hindi po ebanghelyo. Ang binanggit na salita rito ay keriso. Yung salitang keriso ay nangahuhulugan to proclaim, to announce. Ibig sabihin, ang Panginoong Yahushua, pagkamatay niya, pumunta sa Sheol at pinahayag niya, pinroklama niya yung tagumpay niya laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Yun ang ginawa ng Panginoon Yahushua noong nadoon siya sa Sheol. Hindi siya natulog lang. Meron siyang ginampanang trabaho. Ipinahayag niya yung tagumpay ng gawain ni Yahweh. Kaya kung titingnan po natin uli, yung 14th of Abib, si Yahushua namatay. Diba? May ginawa ang Panginoon Yahushua. Binigyan niyang kanyang buhay. Nung 15th of Abib, hindi lang siya pumunta sa Sheol.
Meron siyang ginawa sa Sheol. Ano po yon? Sa Sheol, pinoklama niya na nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Hindi lang yun eh. Meron pang ginawa ang Panginoon Yahushua doon po sa Sheol. Ano pa? Pakinggan po natin dito po sa Kolosas 2:14 hanggang 15. Binura na niya ang nasulat na mga batas na laban sa atin. Inalis niya ito sa kalagitnaan natin at ipinako ito sa krus. Hinubaran na niya ng kapangyarihan ang mga pamunuan at mga kapamahalaan. Inilantad niya sila sa madla at inihayag niya ang kanyang pagtatagumpay sa pamamagitan ng krus. Noong palang namatay sa krus ang Panginoong Yahushua para alisin at burahin yung lumalaban sa atin dahil sa ating pagkakasala. Pagkatapos pala nun, may ginawa ang Panginoong Yahushua. Hinubaran na niya ang kapangyarihan, ang mga pamunuan at mga kapamahalaan. Ibig sabihin, yung mga entities na tinatawag natin mga espirito, meron kasing mga masamang espirito, masasamang anghel. Hindi po kasi lahat ng mga anghel na masasama ay nakabilanggo. Iba-ibang klase mga anghel yan eh. Meron mga anghel noon na bumaba, di ba? At dinaya nilang mga tao, nakabilanggo sila. Meron ding mga masasamang espirito, masasamang anghel, na sila ay laya at sila ay kumikilos at sila ay nangdadaya at kumokontrol sa iba't ibang mga bansa. Kasama dyan ay ang mga tao. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, yung ating laban, hindi po laban sa laman at buto, di ba? Kundi kalaban natin yung mga kapangyarihan ng mga bagay na hindi natin nakikita, yung mga spiritual na kalaban. Sabi ni Apostol Pablo, nung namatay si Yahushua, pumunta siya sa Sheol at hinubaran niya ng kapangyarihan yung mga pamunuan na yon. Kaya nga, hindi po sila tatabla sa atin eh. Mga kapatid, meron tayong proteksyon. Hindi po tayo maaring dayain, hindi tayo maaring sirain ng mga kaaway na hindi natin nakikita ng ating mga mata. Kaya yung 15th of Abib, napakahalagang petsa yan. Maraming ginawa ang Panginoong Yahushua. Pero meron pa tayong pag-aaralan na ginawa ni Yahushua nung siya ay pumunta sa Sheol. Pero ito'y pag-aaralan po natin sa susunod na ating leksyon. Ang alam natin, mga kapatid, sa Sheol, pinuklama ni Yahushua ang tagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan at hinubaran ni Yahushua ng kapangyarihan ang mga pamunuan at mga kapamahalaan ng mga espiritong nilalang. Dahil dito, anong inaasahan ng Panginoon Yahushua sa mga tinawag niya, sa mga kasama sa eklesiya? Pakinggan po natin ang Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Naaalala niyo po ba itong talatang ito? Madalas po itong ituro sa atin, di po ba? Binabanggit po rito yung eklesiya. Pag binanggit na eklesiya, ano pong tinutukoy? Hindi po yung building, hindi po yung institusyon. Walang institusyon po noon sapagkat sila nasa ilalim ng Romano. Ang tinutukoy po rito, mga taong sumampalataya at dahil sa kanilang pananampalataya, tumanggap ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay tao na sumasampalataya noong kay Kristo, tapos tinanggap mong bayang ang Espiritu Santo, ano pong tawag sa iyo? Kasama ka doon po sa katawan ni Yahushua. Ikaw ay eklesiya. Kung tayo po ay kasama sa eklesiya ngayon, anong inaasahan sa atin? Ang sabi ni Yahushua, itatayo kong aking eklesiya para, sabi dito, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin dito ng Panginoon Yahushua? Anong ibig sabihin dito? Kasi pag binanggit dito, pintuan ng Hades, sa Ingles, ito po ay gates of Hades. Yung pintuan ng Hades, yung pintuan ng isang kaharian, yun po'y tumutukoy dun sa kanilang depensa. Bawat kaharian kasi, meron pong gates.
nandoon yung kanilang proteksyon. Ang sinabi ng Panginoon Yahushua, yung mga pintuan ng Hades, yung proteksyon ng underworld, yung proteksyon ng Sheol, yung proteksyon ng kaaway natin mula sa mga espiritual na kalagayan. Ang sabi po ng Panginoon Yahushua, yung kanilang proteksyon wala. Kayang-kaya natin labanan sila. Ibig sabihin, ito ay pang-opensa. Ang sabi ng Panginoon Yahushua, kayong mga tinawag, dapat labanan ninyo itong mga masasamang impluensyang ito. Kaya nga itong ginagawa natin sa eklesiya. Nilalantad natin yung mga maling aral at itinataguyod natin yung tunay na aral na walang lebadura. Ito pong dapat nating gampanan bilang kasama sa eklesiya sapagkat napakahalaga na maituro natin ang mga salita ng ating Diyos. Ano pa ang inaasahan sa atin? Pakinggan po natin sa Efeso 2:1-2. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sabi ni Apostol Pablo, nung kausap niya yung mga taga-Epeso, noon, ganitong buhay natin para tayong taga-sanlibutan. Bakit? Sapagkat yung impluensya sa atin ng mga pangulo, ng mga espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway, nandun pa yung kanilang impluensya sa atin Kaya nga, para tayong sanlibutan. Ngayon, tinawag na kayo. Ngayon, kayo po ay binuhay na sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ngayon, dapat maging iba na ang inyong buhay. Huwag po tayong paapekto sa sanlibutan. Huwag po tayong paapekto sa impluensya ng mga kapangyarihan ng hangin o kaya ng espiritu na masasama. Sa makatwid, para po lalong makita sa atin na tayo nga ay tagasunod ng ating Panginoon Yahushua, dapat matuto tayong maging matagumpay laban sa lahat ng uri ng kasalanan. Kaya kung atin pong titingnan, yun pong pinakalayunin ng kapistahan ng tinapay ng walang lebadura, dito po sa unang Korinto 5, ang sabi rito, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay inihain na sa makatwid bagay si Kristo. Si Kristo namatay at dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay naging dapat sa Diyos. Meron pong theological term tungkol dyan Ang tawag po dyan ay justification. Nauunawaan po ba ninyo kung anong ibig sabihin ng justification? Dahil po namatay si Yahushua sa krus, tayo po ay maliligtas. Tayo po ay naging dapat na sa paningin ng Diyos. Pero hindi po ibig sabihin tayo ay wala ng kasalanan. Sapagkat nagkakasala pa rin tayo. Alam naman ng Diyos yun Kaya nga, opo, namatay ang Panginoon Yahushua noong araw ng Paskwa, pero kinabukasan, ang sumunod na pinagdiriwang natin ay ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, sapagkat ang pinapakita niyan ay meron tayong dapat gawin ngayon bilang tugon sa ginawa ng Panginoong Yahushua. Alisin ninyo ang lumang lebadura. Yung lebadura ng kasamaan at ng masamang akala. Kaya nga sa panahon ng Israel, gaano katagal po sila hindi kumakain ng tinapay na merong lebadura. 7 days, di ba? Kaya yung 7 days na hindi natin pagkain ng walang lebadura, yun po'y sumisimbolo sa ating ganap na pagbubuhay. 7 mga araw na pag-alis ng lebadura. Bakit po 7? Sapagkat yung 7 ay isang number na tumutukoy sa pagiging ganap. It refers to completeness or wholeness. Kaya binabanggit 7 sapagkat ito'y tumutukoy sa ating ganap na pagbabagong buhay. Ibig sabihin, dapat matapos yung sinimulang gawain sa atin ng Diyos. Tayo po ay pinatawad, ngayon dapat tayo ay gumawa rin para tayo ay
ma- maalis yung impluensya ng kasalanan sa ating buhay. Ang tawag naman po dyan ay ang salitang sanctification. Kaya yung Pasko, justification. Tayo ligtas na. Ngayon tayong ligtas na, anong dapat na maging kilusan ng ating buhay? Dapat tayo lumago sa ating buhay, espiritual. Dapat tayo po maging ganap sa ating pagbabagong buhay. Ito po ang dapat natin isagawa. Hindi lang for 7 days. Yung salita, yung number na 7 days, binabanggit lang yon para ipakita dapat ganapin natin. Dapat kumpletuhin natin yung pagbabagong buhay. Pero sinong tutulong sa atin? Ito po sa Filipos 2:13. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais. Basahin mo natin Filipos 1:6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Yahushua. Napansin po ninyo mga kapatid? Nung kayo po ay sumampalataya kay Yahushua at pinatawad ang iyong kasalanan, kaninong gawain po yun? Gawain po yun ng Diyos. Kayo po ay pinatawad na, justified na po kayo. Pero simulain pa lang pala yun ng gawain ng Diyos. Ano ang hangad ng Diyos? Yung sinimulan niya ay maganap niya hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Yahushua. Kaya hindi po natin masasabi magiging kumpleto na tayo magiging sakdal na tayo hanggat hindi pa dumarating ang Panginoong Yahushua. Tuloy-tuloy po yung gawaing sanctification. Paano tayo tutulungan ng Diyos? Dito po sa Filipos, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Kaya noong tayo po ay tumanggap ng kapatawaran ng ating kasalanan dahil tayo po sumampalataya kay Yahushua HaMashiach, nagsisimula ang Diyos na gumagawa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya napansin po ninyo, mula po noong tunay na tinanggap natin si Yahushua, unti-unti, nagbabago yung ating mga pagnanais. Dati ang ninanais natin ito, kaya ito, patungkol sa laman. Pero ngayon unti-unti, hindi biglaan, unti-unti, nagkakaroon ng pag-iiba yung ating mga ninanasa. Ano pa? Nagkakaroon tayo ng kakayahan. Dati hindi naman natin ito ginagawa Dati magagalitin tayo. Ngayon, napakaamo. Dati tayo mapagmura. Ngayon, hindi na tayo nagmumura. Unti-unti inaalis ng Diyos yung iba't ibang masasamang gawain. Kaya nagkakaroon tayo ng unti-unting pagbabago. Ang tawag po dyan, spiritual growth. Umuunlad ang ating buhay, spiritual. Kaya dapat ito'y makita sa atin. Pero ang pinakamahalagang mensahe ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay ito po sa unang Korinto 5:6-8, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Panahon po kasi ng kapistahan ng tinapay ng walang lebadura, ang focus po natin yung inaalis natin, di ba, sa buhay, yung lebadura. Pero ang pinakamahalaga, yung kapalit nun. Ang sabi po kasi ni Apostol Pablo, kung inaalis ninyo yun pong lebadura, sana matanggap ninyo yung tinapay na walang lebadura. Yung tinapay na tunay na tinapay. Sino po kayang tinutukoy? Alam natin si Yahushua. Opo, siya yung Paskwa, siya yung kordero, siya yung tupa. Pero hindi lang siya tupa Ano rin siya? Dito po, malapit na tayo matapos sa Juan 6:57 hanggang 58. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ninyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, sino po yung tunay na tinapay na kailangan natin? Yung tinapay na walang lebadura. Yung tinapay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang Panginoong
Yahusha. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, para sa panahon natin ngayon, ang pinakamabisang paraan para po maisagawa natin, maipagdiwang natin yung kapistahan ng walang libadura, dapat araw-araw umasa tayo sa tunay na tinapay. Walang iba kundi ang Panginoong Yahusha. Opo, pinatawad tayo, di ba? Pero dapat ang maging pagtuturing natin kay Yahusha, hindi yung minsanan lang naalala natin siya. Tapos nakalimutan na natin siya kaagad. Kasi kamakailan lamang, ilang araw na yon, nung Wednesday, tinanggap natin yung kanyang katawan, kinain natin yung tinapay, uminom tayo sa kopa, naalaala natin yung kamatayan at ang pagdurusa ng Panginoon Yahusha. Dapat mga kapatid, hindi lang sa araw na yun binigay ni Yahusha ang kanyang buhay. Hindi lang para alalahanin siya minsanan, kundi dapat umasa tayo sa kanya katulad ng pag-asa ng bayang Israel nung po sa Mana. Araw-araw, yun ang hinihintay nila. Paggising sa umaga, tumingala sa langit. Hinihintay yung mana. Pag nahulog na yung mana, yun ang kanilang kinukuha. Araw-araw, ginagawa nila yon. Sabi ni Yahushua, yung tinapay na yon, yung manang kinain nila, kumain sila, pero namatay rin sila. Ang sabi ng Panginoon Yahushua, mas kailangan niyo ako. Si Yahushua ang tunay na tinapay. At sinabi niya, sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang mensahe ng Panginoon Yahushua ay dapat magkaroon tayo ng pagnanais na makasama siya araw-araw. Kasi araw-araw kailangan natin ng tinapay. Araw-araw! Hilingin natin na tayo magkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Yahushua. Ngayon kung tayo po ay merong personal relationship kay Yahushua, bakit po mahalaga yon? Pakinggan po natin sa huling mga talata na atin pong pag-aaralan, Pahayag 3:19 hanggang 21, ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko na nagtatagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Mga kapatid, nais ng Panginoong Yahushua na tayo ay magkaroon ng personal na relationship sa Kanya. Pero ano ba ang katangian ng personal na relationship na yon? Yung personal na relationship na yun, malalim. Hindi katulad po yun ng personal relationship natin sa ating kapwa. Meron tayong kaibigan, meron tayong asawa, meron tayong magulang, mabuti po yun. Pero yung relationship natin kay Yahushua, iba. Yung tunay na merong personal na relasyon o relationship kay Yahushua, ang sabi po rito, sila po'y nakatatanggap ng pagdidisiplina, ng pagtutuwid ng Panginoong Yahushua. Kasama po yan. Sabi ng Panginoon Yahushua, kung tayo minamahal niya, anong ginagawa po niya mga kapatid? Tinidisiplina tayo, tinutuwid tayo. Anong dapat na maging tugon natin? Magsisi tayo, ituwid natin ang ating ugali. Pero sa tuwing tayo dinidisiplina ni Yahushua, ano po ang hinihintay niyang gawin natin? Na makinig tayo sa kanyang tinig. Kasi kung makikinig tayo sa kanyang tinig, maririnig natin yung kanyang pagkatok at hinihintay niya na buksan natin. Ang sabi ng Panginoon Yahushua rito, narito ako. Yan po'y hinihini. Nakahandang tumulong palagi ang Panginoong Yahushua. Ang problema sa atin kung minsan wala tayong panahon para sa Kanya. Pero si Yahushua, meron siya palaging panahon para sa atin. Narito ako. Hinihintay lang tayo. Dinidisiplina tayo, opo. Pero hangad din niya na tayo ay makapasok sa buhay natin. Hangad niya
Napapasukin natin siya upang tayo ay magsalo-salo sa pagkain. Ang kahulugan nun, yung tinatawag na intimate relationship sa atin. Pagka mga magkakaibigan ay nagsasama-sama, pag sila'y kumakain sa panahon noon, ng panahon ng first century, pagka sila ay nagtitipon sa mesa, sila ay bukas ang kanilang damdamin at sila po ay talagang lalong lumalalim ang kanilang relasyon sa isa't isa. Nag-uusap sila ng puso sa puso at yun din ang nais ng ating Panginoong Yahushua. Pagkayaan ang nangyari sa atin, iisa lang ibig sabihin nun, nakakain tayo ng tunay na tinapay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ating leksyon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po na maraming sa iyo. Napakabuti mo, napakabait mo sa iyong mga anak. Pinagtsatsagaan mo kami. Alam namin ikaw ay banal. Kami po ay nadungisan ng kasalanan. Subalit, mahal na mahal mo pa rin ang iyong mga anak. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak. At pagkatapos nun, patuloy kang gumagawa, kumikilos sa aming buhay. Binibigyan mo kami ng mga bagong ugali, mga bagong pagnanasa para maging ganap ang aming pagbabagong buhay. Ama, tulungan mo kami araw-araw. Lalo kaming matuto sa lahat ng iyong kalooban. Kapag kami po ay nahuhulog sa pagkakasala, kami po ay bigyan mo ng paalala. Kung kinakailangan disiplina, matatanggap naman namin yon. Ang hindi namin makakaya ay kapag tuluyan mo na kaming iiwan. Alam namin hindi mo magagawa yon sapagkat ikaw ay si Yahweh at kami po'y mga anak mo na. Panginoong Yahushua, salamat ng marami. Kung kumakatok ka po sa aming puso ngayon, matagal na po itong binuksan namin para sa iyo. Ikaw ang hangad ng aming puso. Ikaw ang aming kaligayahan. Dahil sa iyo nagagalak ang aming kaluluwa. Alam namin, ikaw lamang ang magbibigay ng kapayapaang tunay sa aming buhay. Ang ilan sa iyong mga lingkod, merong iba't ibang problema. Merong iba't ibang mga karamdaman. Ikaw nang bahala sa iyong mga lingkod. Kapag kami po ay nagbibigay ng panahon para isipin ka, para pakinggan ang iyong tinig. Nawa marinig namin ang iyong tinig nagsasalita sa aming puso para ikaw ang aming maranasan sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Ama, pakibasbasan ang iyong bayan. Pakibasbasan ang bawat sambahayan, bawat individual, kaming lahat maging karapat-dapat sa kasakdalan. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Dininig mo ng aming panalangin. Binasbasan mo kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. May Yahuwah Abba's unfailing love and tender mercies overshadow us. The grace and power of Yahushua HaMashiach strengthen us, and the constant fellowship of the Holy Spirit be upon all of us, now and forevermore. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, our regular worship service continues tomorrow, April the 4th, Saturday at 10 o'clock a.m. Pacific Standard Time. Our first fruits convocation worship services for this Sunday. Kaya kahit meron po tayong sinagawang regular na pagsamba ngayon, hindi po ibig sabihin wala na po tayong convocation. Meron pa rin tayong convocation o kaya special worship service sa araw po ng Sunday, April the 5th, 2026, 10 a.m. Pero ito ay online only.
At yung atin pong last day of Unleavened Bread, April 7, 2026, 7 p.m. Pacific Standard Time. Ito po ay online only. Ito po also is a special worship service. For the rest of the week, however, we have no Bible study, but we will continue with our regular worship services on that Friday and on that Saturday. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.